First is the Google Classroom. The Google Classroom is just for you, Biophysics group. And then this is the drive where you will submit your course requirements. So, it's a course requirements. Uh, Unahin natin siguro yung schedule. Ayan, schedule muna. 27, dalawa yung account ko. Meron pang dalawa nawawala. Nasaan po kaya sila? Okay, so for the field study calendar of activities, paki-check ito against your schedule sa university kung tama ba. Parang tinanong ko na ito kung kailan yung last day niya sa ITL. Kasi may question mark ako ito na January 26. Again, teachers, kailan ang last day, ng term 1. Term 1. Sige po, you can just turn on your mic and answer the question. And hello po, Prof. Based po sa academic calendar, ang term 1 po ay hanggang December 21 po. Tapos ang encoding of grades po ay hanggang January 26 po. Encoding na pala. Okay. So, let me just clear that out. December 21, teacher? So, kung December Yes po, that is right po. 21, pasok pa to ha, week 2. So, you will be teaching in the laboratory school from week 1 of quarter 1 hanggang week 2 ng quarter 2. So, ito ay wala na dapat. Okay. Saan kaya magiging yung paglalagay ng week? Kasi itong number of week dito and schedule, yan, naka-week siyang ganyan. This is from ITL. Will you please look thoroughly kung ano yung may na-miss ba or may mali ba dyan? Kasi pag nakulangan tayo ng isang week, ibig sabihin there are minimum of 3 teachers na hindi makakapagturo. 26, no? 26? Last day na encoding ng grades to, teacher? Yes po. Pati pala yung schedule namin ng pag-encode, nakikita nyo, no? Encoding grades. Speaking of encoding grades, okay rin naman yun. At least alam nyo na hanggang dun lang. Oo, wala na extension. Hindi po kasi ako din nag-extend kapag submission talaga siya. And yung mga late, lagi yun may minus. So, malalaman nyo naman yung mamaya. So, for this week, 25 to 26 is orientation and patnuro. May access na ba kayo? Wala pa din? Sa EPNU? Wala pa rin po. Wala pa rin. Ayun. Kasi yung assessment doon, ako yung gumawa ng video. Kaya ako gusto na mapanood nyo na yun para hindi ko na sana i-discuss. Pero sige, I'll give yung importante na kailangan nyo malaman. Anyway, the week 1, quarter 1 starts October 2. This coming Monday na yon. So, dire-diretso yan hanggang matapos. Diba? Week 6. Hanggang week 6 lang ang dapat na lesson natin. And then week 7 is SLEEP. That is Strategic Learning Intervention Program. Nandoon yan sa video na ginawa ko. And completion. Yan. Completion, syempre, from the word itself. Yung mga estudyante natin ay, minor. Yes, Santo Tomas, do you have question? Prof, iba po yung nakapresent po sa screen po. Bale yung G Drive po yung nakapresent. Ayan na. Thank you po. Ayan, okay na? Yes po. Thank you. Magsabi ka agad, haking na pa ako dumadagdag. Ganon. Sige. Completion, kasi nga sabi ko, you will be dealing with basic education students. So, makukulit yung mga yan. Hindi yun kasi mature nyo. Kahit ilang beses mo sabihin mag-pass, ay ito magpapasa yan. So, we allot 1 week for the completion. So, dapat, ang turo nyo matapos ng week 6, para dun sa week 7, lahat lang ng mga na-miss nila, ganon. Pero, don't wait for that week 7.
para lang sa completion kasi mahirapan tayo mag-accomplish ng class record, di ba? It should be, pagtapos ng week 2 teachers na magturo, dapat sa week 3, nakakapag-check na kayo, naka-record na, alam kung sino may kulang na requirements, and then you talk to the students. You will be assigned to, let's say, 3 or 4 students kasi di ba 35, 29, tapos 35 yung grade 10, divided by 9 teachers per grade level. So, yun yung hahawakan nyo for monitoring and evaluation. Ayan. Hindi naman marami yung pasaway. Kailangan lang nila lagi ng may nag-guide. Sasabihan kung ano pa po yung kulang ko, ganun. So, ito yung kulang, ito yung i-accomplish mo. Week 8 is for first quarter examination. Excuse me. Bago mag-week 8, syempre gagawa ng TOS, gagawa ng exam. So, I'm expecting na lahat ay marunong namang gumawa ng exam. Sa Prof Ed subject, meron kayong test construction, di ba? You can use, Opo. yan, yung reaction button, ganun, o kaya sa chat box, yun, pwede kayong sumagot, teachers. Aside dun sa test construction, syempre, may format, may sariling format ang bawat school. Lab school is, syempre, different siya when it comes to university. Kasi nga, pang basic ed siya, no? Meron siya sariling format. Ayun. Pero yung general principles ng how to make it, yun pa rin yun, hindi magbabago yun. So, basically, field studies 1 and 2 are the applications of the theories and principles that you've learned sa Prof Ed courses as well as your area of specialization kasi you'll be teaching content, diba? And then, yun, sa amin dito, we will assess you, evaluate how well you apply, okay, or how well you put into practice those theories and principles. So, this is not more of lecture, ganon. Wala tayong ganon, teachers. So, don't expect us na magle-lecture para sa inyo, ganun, hindi po. So, the lecture are actually the sessions given for the paturo. So, meron kayo nung mga nakaraang araw, and then, yan, September 25 to 29. And yung tatlo, dahil kulang na nga sa time, ginawa na lang siyang video material. Ayun, yun na yun. And then, the rest of it, puro applications na. So, during your Prof Ed subject, siguro may mga gusto kayong strategies na i-apply, how to teach this, how to manage the classroom, gano'n. Lahat yun, dito namin titingnan. Okay? By the way, lahat po ba ay nakapag-demo na? Nakapag-experience mag-demo? Okay, sige. Sino-sino mga estudyante nyo? Have you handled actual students? Kami lang din po. Kayo lang. Hindi po. Oo, so yun yung pinaka-main difference ngayon. Kasi di ba, ganyan din naman kami dati. Oo, lalo pag-usapan kung kailan yun. Pero, going back to college days, ganun din naman kami. And then, di ba, may pagkakataon na you give the answer o ikaw sasagot sa ganitong tanong, ha, ganon. Pero kasi dito, iba. Oo, yan, tama yun. So, pare-pares tayong PNU1. Iba dito sa lab school. Sa lab school kasi, tanong mo, sasagot yung bata, hindi mo alam kung ano yung sagot ng bata. Yun yung mahirap doon. Hindi ka mahuhula, no? Tapos, yung nasa lesson plan, di ba, detailed lesson plan, this is your question, meron kang in-expect na sagot ng bata. Hindi yun yung sinagot niya. Di ba? What will you do? Pasok si art of questioning, ganon. Dapat may baon kang mga dalawa pang related na question about it. Yan. So, doon tatagal, doon iikot yung discussion. It is merely about the students. So, ang kailangan mong i-ready is lahat ng skills na pwede pag humarap ka sa students. Ayun, hindi lang yung content. Sa content, given yun dapat teachers ha, dahil PNU1 kayo, wala tayo dapat maging problema sa content. Yun, kasi PNU1 yan. Sa strategy ng pagtuturo, dun lang medyo nagkakatalo. Yan, kasi there are those na magaling sa academics, alam natin yan, pero sometimes they cannot translate it into teaching kasi teaching is an art. Okay? So, yung iba, based na sa mga journal na pinapasa nila sa akin, no,
when I read it, yung iba parang, dito ako nag-ano ma'am, ito yung highlight talaga ng pag-aaral ko sa PNU kasi feeling ko ready na ako magturo. Ganon. Pero hindi naman daw siya DOIC scholar, hindi rin siya like running for honor. Ganon. So, ito yung time teacher na from scratch tayo. Oo. Wala kasing kinalaman dito yung academic standing nyo. Wala talaga. Kung halimbawa naman kinakabahan ka sa content, for example, isang lesson lang naman yung ipe-prepare mo. So, you don't have to read the entire unit, di ba? So, yun lang lahat ng related dun sa lesson mo. Yun lang yung kailangan na pag-aralan mo. Anyway, so yan, ganyan yung magiging schedule natin. Matatapos kayo ng quarter 2, pero ang week 1 tsaka week 2 naka-parenthesis na online, no? Na-request kasi ito ni President Tuga, according to Director Daryl, during our faculty meeting, parang may gagamit yata ng ITL building, parang lahat doon, buong building, may gagamit. So, online tayo by week 1 and week 2 ng quarter 2. This is pagpasok ng December. Yan, December 4 hanggang December 15. And since hanggang 21 naman kayo, ibig sabihin, makakapagturo pa kayo online. Okay, so, in the laboratory school, flexible learning naman, no? So, teaching, lagyan nito ng teaching and learning. On your part, as undergrad students, flexible learning. Pero, as a teacher in ITL, you should also know ways how to teach in a flexible modality. Ang gusto namin mangyari, you are equipped, okay, to teach face-to-face man siya or online. Kasi sa field, based dun sa feedback ng mga former students ko, every may interruption sa class, transport strike, or nag-cancel kasi bigla nag-cancel ng health break kasi maraming teachers na nagkakasakit, gano'n. Lagi at lagi, nagkakaroon na lang ng online, be it synchronous or asynchronous. So, kailangan marunong kayo mag-handle nun. Okay, so, siguro naman, kasi wala ako nakikita sa chat box, no? Okay ang schedule natin na to. Wala akong na-miss. Wala naman. Wala naman po. Wala. O, sige, tayo. O, ano susunod? Susunod, ito. Nilagay ko talaga yan dyan. No? Kasi, yung mga mainitin ng ulo sa atin, bawasan po natin yan. O, hindi ito yung time kung saan meron lang hindi nasunod na schedule, mag-voice out kayo kaagad. Tapos yung iba, sa SOCMED pa talaga mag-rant or something. As teachers, meron kami ganun, Filipino major yung isa. Kinaya lang yun sa akin. Kabago-bago niya sa teaching profession, new teacher siya, tapos nasabihan na, ayun nga, pag late may deduction. Kapag nag-overtime ka sa school, walang bayad, rule kasi talaga yun. Ganun naman talaga, kahit saan ka mag-work. Yun. So, nag-run siya. Ang term na ginamit is crowdsourcing. Is that right? Is that what you do sa SOCMED? Kasi hindi ako ma-SOCMED na tao. Ayun. So, bakit ka magka-crowdsourcing or something about it? Diba? I-search mo muna, mag-research ka, alamin mo ang totoo muna bago ka mag-post. Kasi some people na magko-comment din doon, katulad mo din na hindi alam kung ano yung, diba? Tsaka, ano yun from institution to institution, may kanya-kanya rules and policies. Hindi yung sinabi lang sa inyo kasi ayaw nila kayong bayaran. Things like that, okay? So, please do not turn to social media if things don't go your way, okay? So, ulitin natin. Ito, expect some, hindi lang some, marami. Maraming changes due to announcement from higher authorities. Ayun, kahit ako naman, di ba? Kasi ako supervisor nyo. So, ako yung may direct na supervision over you. Pero, meron din ako mga boss. Sinabi ng director, ganito yung gagawin. Di ba? O nagplano na kami during the faculty meeting na hanggang week 2, face-to-face dapat yan. Biglang nagsabi si President kay Director, online lang kayo ha kasi gamitin namin yung physical building. O di wala. O, yung plano namin, lusaw siya, ganon. Makakareklamo ba kami? Siyempre hindi. Kaya nilagay ko dito, higher authorities. Okay?
So, yan yung, hindi ko naman masabing tentative schedule. Yan yung schedule natin as of now, pero pwede siya talagang mabago. Meron akong two FS teachers last year na nilagay niya talaga sa journal ngayon. Sabi niya, we were ready for the face-to-face teaching and all of a sudden, yun yung term niya, no? All of a sudden, ginawang online. So, syempre, nangarag kami, blah, blah, blah. And then, it turned out not really good. Ganun yung pagkakalagay niya dun sa journal. By the way, yung journal naman kasi, sabi ko, ilagay niyo talaga yung personal experience niyo. So, hindi ko naman sinabi na yung maganda lang ilagay niyo doon. Okay naman yun. Pero pre-process ko, like, I did talk with the group na nag-micro-teaching na ganun talaga, wala tayong magagawa kasi nga, ang nagde-decide naman is yung nasa taas. Yun, sana daw sinabi na mas maaga para nakapag-prepare sila, ganun. Sa workplace teachers, sige, galing akong DepEd, 5 years ako nagturo doon. Papasok ka ng ready ka. Ito yung lesson mo sa lesson gagawin mo. Tapos, wala pa, mga nakakaisang klase ka pa lang. Papasok yung principal. Tapos, nakatingin na kayo, akala mo okay lang talaga. Tapos, pumasok yung department head after, 15 minutes. Okay, sabi ng principal, ito daw ang focus for today. Deadline 5 p.m. bago kayo umuwi. Kung kayo na magpasa ng 1 p.m. para hindi kayo abutan ng PM session, ng PM patient, ipasa ito. Ganon po, teachers. So, halimbawa, di ba may pasok kayo ng Thursday. Ang alam nyo lang, 3 hours lang yung turo natin, di ba, ng Thursday. Ay, hindi. Oo, kasi sa Thursday na yon, dun papasok ng lahat. Oy, gawin nyo to, oy, gawin nyo yan. May bisita tayo, obserbahan yung klase mo. Sino ba yung nagtuturo? Ako ba? FS yung nandun na nagtuturo. So, mas kabado siya kasi meron dumating na limang FS teachers din, parang ganon, internship program ng Thailand. Sabi niya, ma'am, bakit ako yung i-observe? Sabi ko, schedule mo yan yung nataon. Alam nga naman bila tayo magpalit, di ba? Hindi naman pwedeng ganon. Kasi they are there to observe naman. Ayun. So, biglang kinabahan kasi, sinabi ko na ulit-ulit. Use English as a medium of instruction. Diba? May group na naman ng FS na sabi, ma'am, kasi po sa university we're allowed to use Filipino. Tama ba yon? Can you confirm that? Allowed kayong magturo sa demo nyo, ganon, na Filipino? May nagsabi rin ba na, pwede yan, kasi sa field of, sa medium of instruction, it says mother tongue, so pwede. Inalaw ba kayo mag-demo na using Filipino? Di ba? Yan. Siguro, ang sa akin kasi, may time, i-allow kayo. Halimbawa, part siya ng CBAR. You want to explore na what will be the effect kung ang science ay tinuro in English sa kabila in Filipino. Mas mataas ba yung achievement kapag in Filipino language? Okay lang, yung kasi part ng research. Pero, yung normal natin, it's in English, di ba? Mag-Filipino tayo. If meron na kayong nakitang textbook written in Filipino, meron ba? Any science subject written in Filipino, wala, di ba? Di English tayo. Yan. Para kapag ka merong mag-o-observe, hindi rin kayo kakabahan. Kasi normal na lang. Yun. So, ma'am, pag nasa ITL po pala, hindi lang po kayo mag-o-observe. Oo, hindi lang ako. Sometimes, sisibip si director. Minsan, coming from the university din, di ba? Hindi ko alam kung na-experience yun. Kung pumunta kayo sa ITL para mag-observe ng klase. Did you do that? Hindi din. O kasi nga, may part sa inyo na online, di ba? So, hindi kayo nakapag-observe. Anyway, ganon. So, ang point natin, always be ready. Kasi ang laboratory school, lagi talaga siyang for observation. Kahit sino ang pumunta doon, pwedeng mag-observe. Ibig sabihin, inalaw siya from university through our director. Ganon. Okay? Sige. Ayan. Hindi lang to sa teaching ha, kahit ano pa yon. Ito yung sinabi ko kahapon, biglang nabago. Ang changes sa lahat ng sinasabi ko, ay dahil utos sa taas. Kung hindi naman siya utos sa taas, as is yung binigay ko sa inyo mga information. Ayun. Ito po ang schedule natin. Ito muna. Yan.
Okay, so yung mga naka-assign sa grade 8, 9, 10, ayan po ang maging schedule. Meron palang ano yan kahapon. Alam ko, screenshot ko. Sisend ko na lang ha. Pakisulat niyo po muna yung schedule kasi baka nga, ayun, bigla na lang bago. Yung online class, hindi pala siya ganyan na schedule. Merong week 1, 3, 5, tapos meron din 2, 4, 6. Magkaiba kayo ng schedule ng grade 9 yata. Wow. Send ko na rin pala to. Ito ay galing sa office. Basta pag walang sinabing changes, yan yun. Ganun ang rule natin, ha? At, huwag niyo pong i-share sa iba. Sa atin lang to. Yan yung mga activities sa ITL, so pati yung SG, ganun. Ano pala na? 27, sige, wala yan. May encoding of grades din dyan, di ba? So, just like yung sa inyong grades sa college, kailangan bago yung time na yun, ready na yung class record. Ano wala? Anyway, sige, basta yan yung schedule. Ang per class, ito siya. So, paki-check nyo nga, teacher. Siyempre, hindi ko naman siya mamememorize kaagad, no? Parang feeling ko, yung panghapon, sino may panghapon? Panghapon. 2:30 to 3:30, grade 9. Mukhang ang online class nyo yung week 2, 4, and 6. Paki-check nga po, teachers. Paki-confirm para maisulat natin dito. Mai-type. Anong week ang grade 8? Week 1, 3, and 5. Teachers, sausapin niyo po ako ha. Inayos ko pa naman yung mic ko at yung camera ko para makita ko kayo today. Teachers, nandiyan pa kayo? Yes po. O ano na, tama ba ang schedule? Prof, sa grade 9 po, week 2, 4, and 6 nga po yung ano po. Correct po. Akala ko pa naman, makakapahinga tayo ng 3 linggo. Wala, ang mangyayari din dito, every week, nasa ano rin tayo, nasa Gmeet din tayo or nasa Zoom. Makikita talaga tayo. Pero tama yung time, yan pa rin yun. 8 to 9? Or, nabago pa? Grade 9? 8 to 9? Week 2, 4, and 6, 2:30 to 3:30, or 8 to 9? Same time pa rin, no? Same time. 2:30 to 3:30. Tama po na 2:30. Okay, sige. Ayan, yan ang schedule natin. Ako na lang ulit. Ano to? Monologue muna tayo. Yung mga ibang questions nyo sa dulo na lang pag hindi ko siya na-discuss. Baka kasi sabihin, di man po yan po yung schedule namin. Pwede po bang ang grade 8 teachers ay pumasok ng 6:30 tapos uwi na po kami ng 9 o'clock? Hindi po. Oo. Kasi, ang pinapractice natin dito, teacher, is yung working, parang
Yun. Kailangan nyo i-ask sa teacher na mag-work na kayo. O, ganun yun. So, whether you continue with the teaching profession or hindi, kailangan ma-process nyo na by the end of the school year, academic year. Wala nang ano to, no? Wala nang isang taon. Mag-countdown kayo, 10 months lang naman yan. Ngayon, before 10 months, mag-apply na kayo for work, diba? So, ang tinitingnan namin dito is paano yung ugali nyo, behavior, attitude towards work. Ayun. So, isa sa tinitingnan din namin yung work ethics. Yun. So, again, kung ano yung schedule natin, yun yung pag-report nyo. Dun sa una-una kong binigay na schedule, says Monday, MWF, diba? Yung 6:30 to 5. Para yun sa mga communications natin. Pero nag-usap na tayo during orientation, deployment rather. Tuesday, Thursday, kung 3:30 ang tapos ng klase natin sa grade 9, edi 3:30, okay na. Uwi na kayo, ganon. Basta wag lang malate, teachers, kasi nakakahiya rin na observer ka for the day, tapos nag-start na kami, nag-start na rin mag-demo, nakaupo na lang ng bata, tapos biglang papasok ka as late na teacher, di ba? Hindi pwede yun. So, make sure na kapag face-to-face, you're in school at 6:30, 6:45, ganon. Tapos yung Wednesday, asynchronous tasks yun. As much as possible, ayoko maglagay ng schedule doon kasi nga, meron din kayong mga course requirements na kailangan asikasuhin para sa pre-studies 1 and 2. Yun. Okay, so I think okay na tayo sa schedule na to. Punta tayo dito sa schedule na activities. Pangatlong revision ko na to. Hopefully, okay na yan. Sige. Kung makikita nyo dito, ang week 1, quarter 1, which is tomorrow, next week, puro lang siya, intro, yan, orientation, pre-test, and then classroom observation. Lahat yan kayo. Bakit kayo? Kasi nga, pinanong ko kanina, di ba, may experience na ba kayo humarap sa mga estudyante? Wala pa. O hindi po pwede na pag unang harap na sa kayo, matutulong na kayo kaagad. Hindi. So, by Tuesday, harap kayo sa students for the orientation. So, 9 kayo, 9. I-divide natin yung task. Sino ang naka-assign sa pre-test, sino naka-assign sa orientation. During orientation, merong mga gagawin kasi, assign na rin tayo pa isa-isa. Ang gusto ko is makapagsalita kayo, kahit man lang mga 5 minutes, gano'n, 10 minutes. 2 oras naman to, so i-manage nyo yung time na matapos natin yung mga dapat gawin for that. Okay? So, ang week 2 ay, ayan, ang usapan, di ba, pagka Tuesday, 2 oras yon. So, yung 2 oras, sa 1 oras, 3 FS teacher, for example, grade 8. Yung susunod na isa pang oras, 3 FS teacher ulit. Tapos yung pangatlo dito sa baba, ito yung pang Thursday na face-to-face. Okay, so in 1 week, matatapos yung 9 na teachers. Kumbaga, lahat kayo makakapag-micro-teaching. Nakuha po yun? Yes, okay. So, alam nyo na, tagtatatlo. O di gano'n. Ang susunod niyan, group yourselves into 3. O sige, hanapin yung mga kasama. Kilala nyo na ang kasama nyo sa grade level. Ngayon, sa grade level na yon, bumuo ng tagtatatlo na group, na members. Yan, small group tayo. Micro-teaching to, hindi ko nalagyan. Yan, para clear. Part 1. Okay, part 1. Part 1. So, kung 1 hour yon, tagto 20 minutes kayo. Or, depende sa usapan nyo. For example, yung magdi-discuss, ang discussion ay 20 minutes. Kanya lang ba yung buong discussion? Okay, yung ibang oras ba, ilang minuto ay yung nasa taas, routinary activities lang ba yung kanya? Yung nasa dulo ba ay siya lang yung bibigay ng assignment and assessment? Yun, pag-uusapan natin yung mamaya, depende sa parts ng lesson plan. Okay, so part 1 yan. Part 1, sa papada, baka makalimutan. Since this is internship and first time yung mag-handle ng basic ed students, hindi ko po in-expect na perfect ang execution nyo, okay? Okay lang magkamali. Yan. Para medyo hindi naman kayo, ma-pressure. Okay lang magkamali. Okay? Ang hindi okay is mali na nga, ayaw mo pang tanggapin. Okay? So, dun tayo sa
being open-minded, and then accept constructive criticisms, and then, di ba meron kayong reflective thinking kay Dr. Kalamlam? Maganda yon dahil ko na-screenshot din eh. Kasi sabi ko, ay, hindi ko na masyado mag-explain. Kasi na-explain ng Dr. Kalamlam. If you are reflecting as a teacher, malalaman mo kung saan ka dapat mag-improve. Ayun. Kasi kahit i-point out ko yun sa inyo, kung ayaw mo naman talagang mag-improve, wala tayong magagawa doon. Okay? Internship is an opportunity for you to grow. Kung ayaw mo, kasi feeling mo, kayang-kaya ko na magturo sa labas, hindi mo kailangan internship na yan. Papasok yung requirements and then, okay na. Hindi rin naman ako running for honor, so okay lang yun sa akin yan. Basta makapasa. Depende yun sa perspective ng teacher. Pero if you want an enriched experience na magagamit mo for practice teaching, better. Oo, kasi iba-ibang ano yan. Merong iba kasi dyan sabihin, sa ITL lang naman yan, huwag natin yung pagbutihan, doon na lang sa DepEd. Kaso, paglabas mo sa DepEd, hindi okay yung city na na-assign sa'yo. Diba? May mga ganun kasi, may mga bumabalik sa akin na former FS students ko like, ma'am, pwede ko na lang ulit, pwede bukalik ng ITL. So, kahit hindi pwede, kailangan, experience mo rin nito sa DepEd. Hindi daw sila, wala daw sila post-content, tuturo lang siya palagi. Tapos sabi ko, ano sabi sa turo mo? Maganda naman daw po, okay na. Hindi ko po alam kung saang part yung okay na. Sana kung mag-improve o wala na. Hanggang dun lang, hanggang matapos yung practice teaching niya, ayun, hindi masyadong nag-guide. Hindi naman kasi namin napipili teachers kung sino magiging CV nyo, di ba? So, just make every opportunity or experience, yun nga, as a chance to learn. Ganon. So, kung dito muna sa ITL, pwede kong sabihin na semi-private kasi ito. Unlike sa DepEd, you will be dealing with 50 students in a class. And then your preparation sa mga 3 to 5 classes a day. And then sometimes, dito, sabi ko, di ba, single prep lang kayo. Pag sa practice teaching, hindi maiwasan, double prep kayo. Minsan, 3 preparations pa. Science teachers, kasi nag-handle din ako ng practice teaching, sa DepEd ay pinapahandle ng science, yung mismong area ng specialization nyo. Spiral naman ang science, so kahit anong branch doon ituturo nyo. Research. So, pinapag-handle sila ng research doon. Kaya, di ba may science research kayo? Pagbutihin nyo rin yan kasi may CBAR din sa ITL, Classroom-Based Action Research. Tapos yun nga, pagdating ng term 2, yung iba, pinag-handle talaga ng research. Sa mga big schools like Arroyo High School, meron silang elective subject, even for grade 7, may research na. So yung isa kong estudyante, siya ang research teacher. Tapos, meron pa silang mga special subject sa mga ganon. So, nagtatlong preparation yung isa kong teacher. Anyway, so yun, kung anong ibigay sa inyo, make sure na na-experience siya. Okay? Hindi yung, sige na, ikaw na gumawa niya. Ang tawag doon, yung nakikiride lang yung iba. O, bawal yung teacher kasi, ito ay micro-teaching, oo, dito sa first 2 weeks. Pero wala akong pair teaching. Diretso ako, final, and individual demo teaching. Alamang, di man lang muna nag-by pair bago mag-individual. Hindi po kasi kakaya ni Nantay. Marami kasi kayo. We only have 6 weeks. Yeah, 6 weeks para sa face-to-face. Ang importante sa akin is makapagturo kayo mag-isa. Kahit isang oras lang. Yun yung end point kasi ng goal natin. Okay? Yun yung end goal natin. Kasi nga, pagdating sa practice teaching, mag-isa ka na lang doon. Kapag dineploy kayo doon, isang CT, critic teacher, isang practice teacher. So, 1:1. Unlike here sa ITL, kasi nga maliit yung population ng students dito, no? 27 halimbawa yung sa akin. Tapos lahat kayo ay i-handle ko, mag-isa lang ako mag-handle sa inyo. Tapos, 6 weeks lang isang quarter, kaya hindi nakakayanin mag-pair teaching. Ulitin ko, micro-teaching, nagtagtatatlo, part 1, part 2 naman yan. Huwag din po mag-alala, hindi po siya graded. Okay lang po ma'am. Pero dahil hindi graded, hindi nyo gagalingan. Siyempre hindi naman ganun, di ba? Kasi, ang point natin dito,
ma-experience nyo muna, tapos, testing the water, parang ganun siya. Halimbawa, yung tatlong FS dito, kuha tayo name ha, kunwari si Tamayo, ganon. Siya yung naka-assign sa routinary activities hanggang review, hanggang objectives. Yun. Tapos may isa naka-assign sa hindi ko pa kabisa ng mga apelyido nyo. Ayan, Maraveles, naka-assign siya sa mismong lesson proper, 20 minutes. And then Javier is sa assessment, bigay ng assignment, gano'n. Pagdating sa part 2 ng micro-teaching, kayo ulit to itong naunang to, na tatlo. Pero dapat may pag-shuffle ng role. So si Maraveles, hindi na siya pwede dun sa lesson kasi na-experience niya na para mag-lesson. Kaya ang kailangan naman niya ma-experience, paano naman i-handle yung nasa taas, yung mga review, yung routinary activities. Tapos palit din yung dalawa. Basta may pag-shuffle dyan. Nakuha niyo po? Teachers? Yes, okay. Kaya may part 1, part 2. So, by that time, at least meron ka ng dalawang part sa lesson na na-experience. So, yung isa na lang yung hindi mo ma-experience. Pero, wag naman sana yung mismong pagtuturo ng lesson yung hindi mo na-experience. Kaya may option kayo dito, halimbawa, sa lesson may tatlong activities. Tatlo naman kayo, tag-iisa kayo dun sa may activities. So, bahala na kayong maghatian doon. Basta kailangan na-experience nyo kahit paano, pakunti-kunti, yung parts ng lesson na yon. Kasi sa individual teaching, ikaw na yun mag-isa. Ayan. So, yung unang tatlo na nag-micro-teaching sa part 1, it's the same teacher. Lalagyan nyo na po ito ng pangalan, ha? Pag nakapag-usap na kayo, lalagyan nyo ng pangalan. Alam ko, meron pa kayong factor to consider, no? Mamaya yung topic. Ayan. Diyan nyo po ilalagay yung mga pangalan nyo. Apelido lang, ha? Apelido. Yung unang tatlo nagturo sa micro-teaching, part 1, same teachers dito sa part 2. Para yung hindi tayo magulo sa schedule. At sila rin yung unang tatlo na magde-demo. So sa week 4, eto rin sila. Maghihiwa-hiwalayin lang natin. Tag-isang oras na ngayon sila. Tapos week 5 and then week 6. O diba? Total naman yun, 9, diba? 3, 6, 9. O di lahat makakapag-individual demo teaching. Tapos, micro-teaching online, week 1, week 2 ng quarter 2. Ay, quarter 2 na pala ito. Ano ba yun na ba? Ayan, quarter 2. Kailan po kami magma-micro-teaching kung online na kaagad na online teaching na? Online, kung ano sinagawa mo dito? Week 5, week 6. Nag-individual na ako dito eh. So, ito yung online. Hindi pa ito kailangan. Sorry. Yan. So, week 1 and week 2 ng quarter 2, online teaching. Ang practice nyo, manggagaling dun sa week basta lalagay mo na dito every Friday. Practice in online teaching. Kasi nga, 2, 4, 6 sa grade 9, tapos week 1, 3, 5 sa grade 8 and grade 10. Kapag may online teaching tayo, teachers, lahat kayo required mag-observe kasi walang limit naman ang pwede dyan sa Zoom o kaya sa Gmeet. Kapag lang face-to-face, yun yung magkakaroon tayo ng schedule kung sino yung mag-observe. Sige, balikan ko ulit. Diba part 1 to? Yung tatlong magtuturo dito. Yan, tatlo, tapos eto, yan. Ang mangyayari dyan, yung unang tatlong magtuturo, sila yung naka-assign magturo, no? Yung susunod na tatlo, eto yung mag-observe sa inyo. Tapos kung nasa baba, yung pangatlong set, eto yung mag-observe dito sa pangalawa. Ganun siya. Bakit kailangan may mag-observe? Kasi kayo yung next teacher na magtuturo. So lahat ng hindi nila na-cover for that day or yung assignment na binigay nila, dapat na i-communicate sa susunod na magtuturo. Nakukuha po ba yun? Yes, oo. Hindi kasi kayo makakakilos as one. Like gusto mo mang
i-apply lahat ng gusto mong strategies, ganyan, in teaching as well as assessment, hindi mo siya magagawa fully kasi you are 9 teachers in one class, handling one class. Ibig sabihin, yung 9 na yun, you should act as one. Halimbawa, kailangan niya mag-meeting. Ganito yung gagawin sa orientation, ha? Ito lang yung rules natin. Hindi kasi po pwede teacher na, halimbawa, tong first teacher. Ito. Yung kanilang pag-call ng attention sa class ay, when I say class, you will answer yes. Parang ganon. Maingay na yung class, yung sasabi ni teacher ng week 1. Class, sasagot yung isa, yes. Class, yes. Di ba mga ganon? Alam niyo naman yun, di ba? Pang-call ng attention. Tapos, yung sumunod na set of teachers na naman micro-teaching, iba na naman. Iba na naman yung ginamit yung pang-call ng attention. Di litong-lito na yung mga bata nun. Diba? Kailangan din na ma-feel ng students na may routine. Pare-parehas kayo ng ginagawang routine. So, pag-uusapan nyo yan within your grade level. Hindi pwedeng paiba-iba yan. Yung sa teaching, the way you teach, yan, mga strategy nyo paano makuha yung attention nila, para mag-participate, group activities, individual ba, ganon, doon pwedeng mag-iba-iba. Pero sa routines, hindi po. So, yun yung pag-uusapan nyo mamaya para mailagay din sa pang-orientation. Do you have questions regarding our schedule? Ito na yung last day. May questions ba dito? Ito ay online. So, ganun pa rin. Yung unang 3 nagturo sa micro-teaching, ng face-to-face sa taas kanina, sila din yung mauuna dito sa online teaching. Sa kanan natin i-schedule teacher yung practice ng online teaching. Halimbawa, week 1, Friday next week, sino yung magtuturo? Sa kanan natin problemahin kasi nga, hindi ko na siya mailagay dito. Pag-uusapan namin yan ng week 1 teachers, week 2 rather, week 2 teachers. May tanong? Kung wala, I'll proceed with the other topic. Hello, teachers. Are you still there? No questions po. No questions. Sige. Pwede po kayong magkape kung inaantok kayo, kumain, kung anong gusto nyo gawin. Huwag lang yung naglalaro habang ako ay nag-explain dito, ha? Oo. Kasi baka mamaya yung tanong nyo, nasagot ko naman na pala, tapos tatanungin pa. Magbasa muna bago magtanong. Assessment. Naka-upload naman, teachers, yung observation tool na gagamitin pag nagturo kayo. Whether it's micro-teaching, face-to-face or online, final demo teaching na individual, ganun din, face-to-face or online, isa lang ang ginagamit natin na, tawag nito, na tool. Hindi ko ito nakikita. This one. Okay. So, isa lang to, yung format na to, kahit ano yung pagtuturo na gagawin nyo at anong modality, same lang naman yung tool. Please read and understand very carefully yung mga performance indicators. These are based on the TPSC domain and strand. So, ito yun, no, naka-indicate 4.2, 7.2, ganyan. So, tatlo lang naman yung part na yan, lesson planning, directing teaching learning situation, tsaka, ay, 4 pala. Sorry. Hanggang 5. Management of learning environment, assessment of learning, tsaka utilization of IMs. Kung nag-demo na kayo before, although classmates niyo yung estudyante, meron naman kayong demonstration teaching tool na ginamit, di ba? Hindi yan malayo dito. Or is it the same? Is it the same? Hello, teachers. Same ba tayo? Yung ginamit nyo na nag-demo kayo? Saan ba kayo nag-demo? Sa PCK na subject? Yes po, ma'am, sa PCK po. Yes po. Sa PCK. Pero magkaiba tayo ng tool. Hindi ganito yung ginamit nyo. Yes po, magkaiba. Medyo iba po. Opo. Pero ang usual naman, pare-parehas yung tina-target natin. Okay? So, ito ipiprint nyo, tapos accomplish nyo just, syempre, nasa taas.
Minsan may nagde-demo, wala mo na nakasulat dito sa taas. Manghuhula ako kung sino yung nagde-demo doon sa unahan. Yan, you will accomplish this one sa taas and then bibigyan niyo ako ng kopya nito every time na magtuturo kayo. So sabi niyo, ma'am, hindi po graded yung micro-teaching. Oo nga, hindi siya graded. Pero kailangan ko itong gamitin. Para alam ko kung paano po kayo kakausapin sa postcon. O you have to improve this one, dito kulang, itong part na to hindi ko nakita. Yun yung postcon natin. Kaya, gagamitin ko pa rin to. Ang ibig sabihin na hindi siya graded, not part of your grade. Okay? Ito teacher yung number 9. Uses appropriate medium of instruction. Kesyo daw nakalagay mother tongue, Filipino. Appropriate nga, science yun. Ano ba appropriate pag science? Di English. O di English dapat ang gagamitin. So, huwag na pong makulit. Mag-practice po kayo. Sa micro-teaching, dahil yan ay tatluhan naman kayo, di ba? Nag-practice kayo online. Yun. Tapos, mag-usap kayo in English. Kahit nag-meeting kayo sa grade level nyon, bawa, may meeting ang grade 10. Kayo lang naman yun. In English din, para masanay kayo. Kasi yung iba, di ba, walang kausap sa bahay, single, pala siya, only child pala siya doon. Yan yung gagawin niya, teacher, kailangan ng practice. Yung isa ay observation sheet. Ito ay, yung tool kanina, part talaga siya ng document namin sa ITL. This one, hindi, pero kailangan itong gawin. Yung mga mag-o-observe, di ba sabi ko, first 3 FS teachers yung magtuturo. Yung second set, sila yung mag-observe. So yung mag-observe na yun, ito yung kailangan i-accomplish. Ayan. So ang mangyayari dito, teachers, 1. Tatlo sa grade 8, tatlo sa grade 9, tatlo sa grade 10. So 9, di ba? 9 teachers na magtuturo na susunod. Sila yung mag-observe. So ibig sabihin, habang may natuturo sa harap, yung 9 nasa likod kasama ko, 10 lang tayong observers. Maximum yun para sa akin. Okay? Maximum. Yung iba, saan po kami, ma'am? Doon kayo sa tambayan ng tambayan. Hindi ko alam, basta sabi ni Derek, magkakaroon na daw kayo ng room for FS or practice teachers lang yata yun. Kung pang practice teachers lang ngayon, I suggest doon kayo sa dating room na in-occupy ko. Kaya kasi walang aircon doon. Kaya nung last year, ang naging option nila sa library. Kasi sa library ay may aircon. Doon kayo mag-stay. Ano pong gawin namin sa library? Bahala kayo. Mag-prepare kayo ng pang next lesson nyo. Kahit week 6 pa kayo magtuturo, edi mag-research na kayo. O kaya, tapusin nyo yung module. Speaking of module, printed FS module, natanong nyo ba kung kailan nyo ma-receive? Hello? Hello, teachers. Meron kasi kayo i-accomplish na FS modules. Yes po, ma'am. Bali po yung nabayaran po next week po. Bali probably baka next week pa rin po namin makukuha. Okay, so next week pa. Pati the uniform, no? Sige, next week. Yun kasi teacher na module nyo hanggang end yun ng term. So, bahala kayo sa time management. Ayun, kung kailan yung sasagutan to, di ba, kailan yung i-accomplish to, kayo na bahala doon. Hindi siya nakaschedule na. Dati kasi ganun ginagawa ko. Module 1, sasubmit ng week 1. Lahat ng module 2, sasubmit ng week 2. Ganon. Although organized siya, there are students na hindi pa nila feel gawin. Hindi pa daw nila feel gawin yung part na yun. Sige. Ang approach ko kasi is consultative na and transactional. So, hindi na yung laging, eto, papasa nyo hindi. Okay. So, dahil mas nag-work sa kanila na flexi ang time, yan nga flexible, yun, bahala kayo kung kailan nyo gagawin. Basta, meron ako sa set na deadline kung kailan nyo ipapasa yung module. Ganon. So, every time punta kayo ng PNU, Tuesday and Thursday, pwedeng doon nyo ilagay yun, yung pagsagot sa module. O kaya, doon nyo schedule na may meeting kayo with your grade level area kasi lahat kayo ay nandoon. So, it's up to you, teachers. Okay? So, ito lang ang kailangan ng mga mag-observe. I-identify nyo what are the strong points. Ano sa tingin nyo kailangan ng improvement. Sa part na ito, opinion nyo yon sa level nyo as co-teacher nila. So, it doesn't mean na yun talaga yung nakita doon sa nagde-demo. Para sa mga nagde-demo, ang final say ay manggagaling sa akin. So, kukunin ko to from the observers. Ako mag-aasikaso niyan. Okay? Tapos,
saka ko lang titingnan doon kung alin yung pwede kong i-discuss with you. Kasi yung iba sasabihin, ano yun? Masyado pong mahina yung boses ni ganito, ganyan-ganyan. Eh, hindi naman. For me, okay naman yung boses niya. Diba? O kaya, yung isang observer, mataas masyado yung standard niya. Ayaw niya ng IMs na ginamit. Eh, okay naman sa karamihan. Okay din naman sa students. Ganon. So, in short, teacher, maging objective po tayo dito, ha? Kung meron kayong di pagkakaunawaan, first year pa yan, mag-let go na, no? Move on na kayo. Sabi ko nga, etong internship ay, from scratch tayo. Oo. Clean slate dito kasi yung mga previous nyo hanggang third year kayo, estudyante kayo doon, dito teachers na po kayo. Okay? So, kahit nasa IPL kayo, ang tawagan nyo, hindi uy, Francis, gano'n. Hindi gano'n. Ang tawagan, teacher, John, gano'n. Sir Tamano, yun. Gano'n ang tawagan, ha? Baka may magtawagan sa harap, be, ikaw na. O, tawagan pa ng be talaga sa harapan. Walang gano'n. Oo. Mag-practice kayo, teacher, kasi nga, first time mahanap sa mga students, so baka, ay, ma'am, sorry na talaga ako. Yung pala mag-partner sila, sabi ko, Diyos ko, yung mga, bebe time, hindi dito sa harapan. O, tapos yung mga nagme-makeup pa pala. Ay, hindi ako nagme-makeup teacher, so, medyo wag lang masyadong makapal ang makeup for the girls. Sa boys, naintindihan namin yan. Minsan mas magaling pa kayo talaga mag-makeup sa amin, no? Wag masyadong halata. Yung foundation naman, medyo nipisan ng konti. Okay po? Okay, guys, observation sheets? Yes po. Yes. So, malalaman nyo naman yan kung sino-sino kapag naglagay na kayo ng pangalan. Kung kailan kayong maglalagay, siguro dito tayo. Part na media plan. Media plans. Ay, naku, parang inibit ko lang din talaga yung, ni-record ko dun sa assessment na video. Sa assessment na video, sinabi ko doon na what we're using in the laboratory school is not the entire CG or curriculum guide in science. What we use is the MELCs. Alam niyo naman yung MELCs, di ba? Ay, wala po ulit ako share. Alam niyo yung MELCs? Yan, okay. Kasi, ang nakalagay nga ng teacher, nakaano kami, thematic and interdisciplinary ang curriculum sa ITL. Hindi yung basta kung ano yung schedule sa DepEd yung sinusunod. No. Iba-ibang branches ng science, diba? So, halimbawa, ang grade 8, ang uunahin nila ituro ay physics. Buong quarter physics, gano'n. Ito pala yung baka shocking or surprising sa inyo. Sa ITL, hindi po. Oo, hindi gano'n. Etong sa MELCs, gano'n siya nakasulat. Pero sa ITL, hindi. For first quarter, sige, sampulan na natin. Yan. Yan. Ito yung sinasabi ko, teacher, kaya siya thematic and interdisciplinary. Thematic competency. Meron kaming competency na ganito. Tapos, lahat ng subjects, kailangan about this one. Ganun siya. So, we need to get topics from the MELCs na pwede dito. So, kung makikita nyo, ito yung ang theme for first quarter myself. Ang sub-themes ay identity, emotion, abilities, changes, and communication hanggang taking care. Yan. May essential question niya, may focus question, gano'n. Tapos, yung topic, ulitin ko, depende. Depende dun sa sub-themes. So, kung makikita nyo sa topics, di ba, bio, parts and functions of the digestive system, dinugtong ko naman yung diseases para kahit pa paano may continuity. Pero, bigla siya naging potential and kinetic energy. Di ba? So, may physics. So, sa isang quarter, may bio, may physics. Tapos, balik ulit sa bio, cell cycle. Tapos, physics ulit. Heat and temperature, tapos work and power. Yun. So, saktong-sakto actually, yung group nyo na yan na biophysics. Kaya yung 6 na physics, dinistribute ko din sa
3 levels para nga magtulungan kayo. Ganito yung mangyayari. So, halimbawa, yung unang magtuturo, bio, di ba? O bio. Eh, di si bio major ang mag-lead nito. So, sa group of 3, yung pinaka-leader nyo dun dapat ay yung bio major. Kung ang topic naman ay physics, itong potential and kinetic energy, yung isang physics dito yung ilagay. Tsaka dun sa work and power. Sa heat and temperature, pwede dito, bio na. Kayo bahala. Depende kasi kung ano yung maglalamanin ng lesson nyo. Sa heat and temperature, depende dun sa performance and content standards na nasa CG. Kayo kasi yung titingin doon. Di ba nag-demo na kayo? Ilalagay niyo yun doon, di ba? Pati yung code, remember? May performance standards ba? Ano yung content standards? Yun, alam niyo na yan. Yan. Kasi dito, may part na may solving. Kung ako yung magtuturo, pati yung latent heat of fusion, dinadamay ko dyan, gano'n. Kasi nga, physics major, di ba? Lahat na lang ng gustong competition, sinama na din. Minsan pati yung, tawag nito, ano pa yung isa teacher, yung merong initial length and then final length, may area, may volume. Basta kaya ng time, tinuturo ko yan lahat. Pero yun nga, dahil tatlo naman, hindi pala, isang tao lang pala to. Isang tao lang to, no? Demo na to eh, week 5. Week 5. Ang 2 and 3 ba ay micro-teaching? Based sa discussion kanina? Hello? Yes po. Okay, so tama. May isang physics major dito or dalawa pwede ilagay sa week 3. Tapos, 1, 2. Yung dalawa pa, physics na rin ang humawak nito, week 5 tsaka week 6. Diba? Depende sa usapan niya. Para hindi mo na mahirapan na ang bio magtuturo ng physics, tapos yung physics magtuturo ng bio. Internal lang muna ang usapan na yan. Pero, teachers, pagdating sa practice teaching, kung ano yung topic nila doon, ituturo mo talaga yun. Kasi, hindi pwede gawing excuse na, ay, hindi ko po major yan. Walang ganon kasi na-spiral tayo. Tapos, magkakaroon naman kayo na, magiging nyo naman yung confidence to teach it kapag, yun nga, kung gusto nyo yung challenge. But, physics ako, pero gusto ko ituro to ma'am, cell cycle o DCA ko. Depende sa usapan nyo sa group. Diba? Tsaka kung hindi ka naman magtuturo niyan, you will be observing. So, sa observation, siguro magkakaroon kayo ng mga 3 observations din or more. So, based on observations, dun sa mga inatanan nyo, matututo din kayo from your co-teachers. So, sana, wag lang din na, yun nga, i-spread natin yung mga topics. Dahil physics ka, physics na yung gusto mong atinan. Mas maganda nga na value yung mapapanood mo para makakuha ka ng idea. Ay, ganito pala nila tinuturo yun. Ganon. Okay, so ito yung sa grade 8. Bio and physics sa first quarter. Same yan. Ang second quarter ay bio pa din. Baka magpa-planning na kasi kayo. Ayan. So, biodiversity tapos, ano ko lang to teacher, hiwalay pa konti. Kasi medyo mahaba yung discussion nito ng bio majors, yung classification schemes. Kaya siya napunta ng 2 weeks. Pero kung, depende sa usapan natin, kung gusto nyo, ma'am, kaya na po yung ituro ng 3 hours lang, 2 oras ng Tuesday, 1 oras ng Thursday. Pwede po i-advance na namin sa ecosystem. Pwede naman, walang problema. Ayan. So, depende sa usapan natin. Okay? Pero as much as possible, yan yung initial na plan para dun sa gagawin yung paghahati ng topic. Sa grade 9, ito po yun, ganun pa din. Bio and physics. So kung digestive system sa grade 8, circulatory respiratory system for grade 9. Sa grade 10, that would be reproductive system, tapos nervous system, yun. Genetic information, 9 yan. Ito, ang physics part ay projectile motion and momentum. Ulit, dalawa lang yung physics dito. So yung dalawang physics major, if you want, you can take this na. Itong part na to here. Kayo yung mag-lead. Kasi sa isang linggo, kailangan ng 3 teachers, di ba? So, kayo yung mag-lead.
kung gusto niyo kung saan yung part ng may computation, doon kayo magpa-assign. Para yung concept, hahawakan naman or i-handle ng bio. Same goes with the bio major. Kasi dito sa, ito na ba yun? Sa patterns ng Mendelian inheritance, ito yung, meron din kayo ditong mga Punnett square, di ba, teachers? Ayan. Hanggang, ano to, second quarter. Photosynthesis and respiration, ang haba-haba ng, ano nito, ng proseso nito. Biomajor, kayo na ba ang mag-debate nito? May biomajor ako before, talagang turong-turo siya dito. Yung buong 2 oras, siya lang mag-isa, nag-asikaso. Tapos hindi pa rin natapos. Class, yung gusto nyo ring ituro sa mga bata, may limit yun ha. Oo, kasi minsan gano'n tayo, we want to share everything with the students. Pero kasi kung wala doon sa competencies, dun sa standards, be it performance or content standards, ibig sabihin, hindi pa yun para sa age nila, hindi pa yun para sa level nila. Okay? So, kung ano lang muna yung kahingian dun sa CG, yun lang muna itina dun sa mga bata. You can have additional information that would be good. Pero ang additional information, make sure it will help to motivate them na mahalin yung science, di ba? Pag tinanong nyo, what's your favorite subject? Matutuwa kayo na science kasi may activity, pa-Teachers Day yata yun before. Pina-attend ko yung mga FS teachers ko, tapos nasad sila, ang ingay ng GC namin. Akala ko naman may problema. Yun pala, sasabi na, hala, hindi nila gusto yung science, bakit ganun? Ang sad naman yan. Nung time namin, gusto namin ng science. Alam yung factors ng teachers, either the teacher, di ba? Or kung ano man. Yun, so, kapag nabibigay ka ng additional information, hindi yun nakaka-overwhelm on the part of the students. Okay, as much as possible, you are encouraging them to take, halimbawa, sa grade 10, to take STEM, diba, para sa senior high. Ganon. Kasi syempre, nagde-decide pa yung mga yan. Ganon din sa grade 9. Kasi pag grade 9 pa lang, isipin nila kung ano kukunin nila sa senior high school. Yun. Minsan kasi kakabigay natin ng additional information, lalong hindi nagugustuhan ng student na mag-take ng science. Ayun. Okay. So, yun yung sa grade 9. Sa grade 10, ang topic po ay, nasabi ko nga kanina, reproductive system, tapos nervous system. Ayan. Kasama yung sa may hormone. Ayan. And then, photosynthesis, chromosomal mutation, so mga, ano naman to, sa bio. Mirrors and lenses lang ang meron para sa physics dito sa part na to. Mamantagal namin diniscuss yung mirrors and lenses na yan sa college. Tapos ilalagay mo lang po ng 1 linggo, which means 3 hours na face-to-face and 1 hour na na online. Opo, yan lang po kasi binigay sa ating schedule. Pagkasyahin nyo dun lahat yan. Oo, sa 4 na oras na yon. Pwedeng mirrors, concept, tapos mirrors computation. Sunod, sa lenses, ganun din. Concept muna and then computation. Basta pagkasyahin nyo yung 4 hours kasi yan lang po yung binigay. So, tingnan ng CG, ano lang hinihingi, yun lang. Huwag ibigay lahat. Kasi baka nga ma-overwhelm yung mga bata. Ayaw ko na po talaga ng physics at all. Diba? Okay tayo dito. So, matututo ang mga physics major na nasa grade 10 ng maraming bio. Puro bio nandito. May pinagturo ko dati ng physics major sa chromosomal mutation. Teachers, ayaw ko lagi nagbabasa sa slides basta dun sa TV. Ayaw ko ng ganun. When you teach, you teach. Wala kang hawak. Bawal may hawakan na index card. Nag-index card ba kayo before? Allowed ba? Inallow ba nung nag-demo kayo? Hindi. O ilang pala. O, yung iba inallow. Ako, sorry po, hindi yun pwede. Kasi makikita ng mga bata na hindi nyo master yung sinasabi nyo. Di ba? Bawal po yun. Bawal may hawak. When you stand there in front, dapat alam mo lahat. Pati yung mga hindi mo alam kung ano yung tatanong ng bata, dapat alam mo. Ganun ka ka-ready dapat. Paano mo gagawin yun? Siyempre, dapat you are 5-10 books ahead of them. 5-10 videos na lahat na panood nila. Ganon.
Hindi pwede yung, ay ma'am, ito pa yung napanood ko. Tama po ba yun? May mga ganang tayo as students. Our students, I could say, magagaling sila. Meron lang iilan na hindi. Compared to DepEd students. Kasi nga, ano lang sila dyan konti lang. So, natututukan talaga. Ganun. So, almost din karamihan sa kanila ay, since kinder, nandyan na sa ITL. Anong implication nun? Ang implication nun, alam nila kung marunong ka magturo o hindi. Kasi sa isang taon, lagi silang may 3 sets na iba-ibang FS teachers. Minsan meron ding practice teachers. Minsan exchange students din kami from other school, like Santa Isabel. Meron din from ASEAN countries. So from Indonesia, from Thailand, gano'n. So nalalaman ng bata kung marunong ka talaga magturo or hindi. Okay? They will test you. Hindi ko kayo tinatakot, teacher. Kung ready ka naman, ba't ka matatakot, di ba? So, you have to prepare. Yun yung kailangan doon. Marami pa namang time para dyan. So, sabihin, mawala pa po yun nasa EPN nyo. O, di magbasa ka na, bio-major, aral ka ng physics, and then, palit, gano'n. O kaya yung mismong major mo, may part doon na hindi ka confident. Nagsabi rin naman sa akin yung last year, opo, ma-major po namin yan, pero hindi kami ganun ka-confident kasi 2 years po kami online class 8. So, hindi daw nila masyadong masabi na gano'n sila ka-confident to teach the subject. But we cannot do that kasi teachers. You can't say that to your students, no? So, yung kung mayroon mang kakulangan before, ikaw yung mag-fix nun. Ito yung like mo sinasabi na as a student, akala natin, okay yung walang professor. Hindi. Lugi kayo doon, teacher. Kasi dapat teaching time yun eh. Pero wala yung professor nyo. So, ang mangyayari doon, ikaw yung mag-aaral mag-isa. Yan. Anyway, so ito yung sa media plan. Ito yung naka-word file. Ito yung sample. Siyempre, pwede nyo nang palitan yung kung ano yung nandyan. This is sample sa lahat ng FS, hindi ko estudyante. Yan, ang pinapakita ko lang dito is yung format. So, syempre kung grade 8 ka, palitan mo naman ito ng 8 sa taas. Yung iba hindi na pinapalitan eh. Yun. Tapos dito sa baba, syempre prepared by pangalan mo or kung ilan man kayo magtuturo niyan. Ganon. Ang approach ay different from last year and this year. Itong kay Stephen D, iba yan, ibang approach dyan. Last year, iba compared this year. So, kahit na magbigay ako ng sample, ito na yung sample, oh. FS, LP Science, 8 week 6, Work and Power. May sample naman po pala, ma'am. Meron din sa non-linear inheritance, tapos meron din sa chem. Yan. So, bonding. Hindi nyo rin naman ito magagamit, teacher. Siguro you can get idea, pero hindi nyo siya magagamit kasi nga iba yung approach. What we did last year is the use of flipped classroom. Kung kaya natin gamitin, why not? Pero iba yung strategy kasi. Ang nangyari last year is 1 hour asynchronous. So students, bibigyan sila ng mga videos and materials na babasahin na gagawin. Tapos, pagpasok nila ng Tuesday, lesson na namin. 2 hours yun na face-to-face. So, doon lahat i-discuss. So, hindi pwedeng pumasok ang student na wala siyang alam. Tapos, yung mga pinagawa sa online, dapat ginawa niya or else malaleft behind talaga siya. Diba? 1 hour yon. Tapos, 2 oras sa gitna yung face-to-face. Yung dulo, 2 oras, ay 1 oras ulit na asynchronous. Doon pinapagawa yung performance task. Kasi hindi na kaya na isama pa din sa face-to-face. Yun. Kumbaga, ang nangyayari, teacher, yung lesson na pang-4 na oras, ay ilalesson mo lang ng 2 oras sa face-to-face. So, yung 1 hour before that, parang tulong sa kanila na ma-prepare. Tapos, dahil hindi natapos sa face-to-face, kaya meron pang 1 oras na asynchronous. Ganun yung setup. Eh, for this school year, hindi ganon. Diba? So, kung ano yung makikita nyo dito, ibang-iba sa gagawin nyo. Ang parehas lang, halimbawa, ito. Yan, sa taas, parehas yan. Sub-theme, enduring understanding, essential question, topic. Practice teacher, kahit pwedeng lagyan na ng pangalan dito kasi document na natin to. Content standards. Kung walang nakalagay na performance standards sa CG, huwag niyong lagyan. Kaya siya
standards, ibig sabihin, lahat ng teacher sa buong Pilipinas, yan po yung sinusunod. Huwag kayong gagawa ng sarili yung standards. Okay? Pag wala doon sa CG, blanco. Okay? Tapos, sa competencies, nakalagay din yan doon. So, basically, kukapahin nyo lang doon lahat. Yun. Sunod. So, objectives, yan. Di ba sabi dito, 2 hours synchronous lesson yan, no? Nakalagay. Sa inyo, at the end of 1 hour lang, face-to-face. Kung face-to-face yun, o kaya at the end of 1 hour na synchronous lesson, kapag nataon ka ng Friday, yung lalagay. 3 objectives tayo. Maximum na yun, teacher, pwede. Akala nung iba, konti lang yung 3. Minsan nga, hindi po pa yan matatapos sa isang oras. Maximum na yung 3. Kung kaya na may cognitive, psychomotor, affective, edi good. Kung hindi kaya, okay lang. Huwag din ipilit. O, wala ka naman pala talagang mailalagay na psychomotor. Diba? O huwag mong ipilit. Di okay lang na 2 cognitive, isang affective. Sunod sa key ideas, ang minimum dito ay 5 hanggang 10. 10 lang ha, 10. 5 to 10. Sana po nagsusulat kayo. Okay, key ideas again, 5 to 10 ang pwedeng ilagay. Paki-bold yung mga importanteng terms. Ang references natin kasama lahat. Hindi lang yung books, pati yung mga online materials. Materials here, pakilagay po lahat ng ginamit. So this is online kasi kaya may Mentimeter here. Basta lahat ng ginamit teachers kailangan nandito. So kung board work kayo, lagay mo yan dyan. May show board, lagay mo. Cartolina, meron, lagay mo dyan. Materials for experiment, lagay mo rin dyan. Ito. Sa Motivate video, meron kasi kami institutional video last year. Ibig sabihin, lahat sila, kahit anong lesson plan yung tingnan nyo dito, may institutional video. Wala na po ito. Tatanggalin na ito. So, ibig sabihin, pwede ka na maglagay ng sarili mong motivation. Bahala ka na dyan. Siyempre related sa topic, no? Tapos, yung activity 2 nila dito, sana po ninonote nyo, no? Ito yung nakasulat or naka-upload sa Google Classroom namin. Ginagawa ng students before pa sila umattend ng klase. Ito pala yun, yung sa explore part. So, yung explore na yan, entirely, lahat ng nandito. Nasa Google Classroom lang to. Ayan, may 2 silang video na pinapanood, tapos may guide questions, gano'n. Dahil hindi naman gano'n yung gagawin natin, or tawag nito. Pwede naman kasi na yung video ay i-play mo na sa klase mo. Discussion. Sa discussion, ang focus lang nila dito ay computation. Yung concept muna, content, tapos computation. Kasi nga yung mga related items nandoon na sa asynchronous nila, nasa Google Classroom na. Tapos, syempre may application ka sa dulo. Ilang sample problem, maghanda ka lang ng mga 4-5. Pero in reality, mga 2 or 3 lang matatapos mo doon. Kung lagi po bang ganon? Kasi nga teachers, depende siya sa students mo. O kung nandun ka sa practice teaching, 5 sections ang hawak mo. Ang loading, sa natandaan ko last year, 3 schools yung pinuntahan ko na assign sa akin. Hindi ko na kurula nila yun, no? Kapag naglo-loading sila sa department, laging merong higher section at lower section. So kung handle mo ang section 1, tapos section 8, may mahahandle ka na section 17 and 24. Ganon. So ibig sabihin, dapat alam mo paano i-adjust ang teaching strategy mo para sa fast learner, saka dun sa katamtaman ng gets. Ganon. So dito sa IPL, kahit sabi ko kanya, medyo magagaling naman yung mga yan. Depende pa rin. Kung yung araw na yun, napagalitan sila ng advisor, wala sila sa mood mag-aral. Diba? So, medyo mabagal ang pacing. Ganun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga written works and performance tasks. Asynchronous din ito nila ginagawa. Pero dahil nga face-to-face tayo, papagawa nyo ito sa kanila. Innovate part, tapos quiz. Okay. Kaya naman tayo. Yung sa assessment part, na nasa video ko, meron doon formative tsaka summative assessment. Nasa guide question yung teacher, hindi ko muna sabihin, no, kasi parang nawala na rin naman yung purpose ng paggawa ko ng video. Panoorin niyo yun, tapos sagutin niyo yung guide question. The same goes with the seed bar, tsaka meron pa yung isang topic. Yun. Kailangan niyo yung gawin teacher, kasi pag minark ko daw kayo doon na incomplete, may consequence. Ayan. So, ayan, yun nakalagay dito.
hindi ko na siguro isa-isahin. Iba-iba lang yung activity dito, teachers, kasi nga sabi ko sa inyo, kanya-kanyang ano naman yan way of teaching. Diba, yung standard na sinabi natin, ito yung nakasulat. Ito yung sinabi ng CG, di ba? Pero yung nagtuturo sa Luzon, Visayas, and Mindanao, syempre, iba-iba sila ng way ng pagtuturo. Di ba? Localization, apply yon. Iba ang materials na meron sila doon. So, iba yung gagamitin nilang sa experiment, mga ganon. So, ang point lang natin, just follow what is in the CG. Tapos, what do you think are the appropriate strategies? Doon tayo sa word na appropriate, ha? Wala kasi yung best strategy. Appropriate ang gagamitin kasi it always depends on the kind of student you're handling. Pwede kasi na best practices mo to. Kasi ito yung set of learners mo. Pero next year, iba na yung set of learners. So, hindi na siya applicable. So, hindi na siya best practice. So, doon tayo sa appropriate. Same goes with the different grade level. Iba ang magiging approach mo sa grade 8 kaysa sa grade 9, kaysa sa grade 10. If there are times, halimbawa, teacher, na sana huwag kayong absent, no? Kasi nakita yung schedule natin, wala tayong buffer. Ibig sabihin, pag hindi ka naka-demo, bahala ka. Wala akong mapaglalagyan sa'yo na, na ibang schedule. So, ayun, isa pa dun sa time management, you manage your energy. Hindi lang tayo time management ngayon, teachers, kasama pag-manage ng energy. Kailangan, pag demo mo, ready ka. Ulitin po natin, balikan yung schedule, wala tayong buffer doon. Pag di ka nakapag-demo, hindi pwedeng i-move. Diba? Yung topic mo sa dulo, kung kailan ka ready. Kasi nakaayos yan. Alam din ng students na yun yung mga topic natin. Okay? So, please do not be absent. Just in case may mga students activities, ganon, may class interruptions, na late si ganitong teacher, walang ibang tao doon, ikaw lang. Pero grade 10 ka. Grade 8 yun, kailangan ng teacher. Ma'am, di po ako grade 8 teacher. Kunin mo na yung experience na ma-handle yung grade 8. Kasi di po, ma'am, yan, malalaman mo na kapag grade 10, para kanilang kakainin. Ganun yung grade 10 ko last year eh. Na-overpower nila kahit physics major nilagay ko doon. Na-overpower nila. Buti na lang malakas yung personality ng isang teacher doon. Siya yung sumabak. Unang sumabak. So, napigilan yung grade 10. Ang grade 9 ngayon ay dating grade 8, diba? Sila yung tahimik, sobrang tahimik. Pero pag nakuha mo yung interest nila, they will participate. Kasi in orientation namin last Tuesday, tahan-taka yung isang Filipino teacher, parang wala daw siyang kausap. Pero nung ako naman yung nag-orientation, kasi dati ko na silang estudyante, ayun, okay naman. So, depende kasi yung teacher. Know your students well, so you can plan kung ano yung pwedeng strategy for them, paano sila i-assess, Yung grade 7, ang wala akong clue. Pare-parehas tayo mga kapas sa grade 7 na grade 8 ngayon. Kasi ang lagi ko lang handle 8, 9, 10. So, ang grade 7 ay new students to me. Yung mga grade 8 teachers natin dito, kahit tanungin niyo po ako ng background nila, wala po akong masasabi. So, pare-parehas natin silang kikilalanin. Okay? So, ayan. Tingnan nyo dito. Naging 4. Ma'am, sabi mo, 3 lang objectives. Pwede na 4. Kasi 2 hours naman sila teacher. So, case-to-case basis na ito. Hindi nyo siya pwedeng kopyahin na ilagay dun lahat. Dahil hindi ito, actually, ito hindi natapos ng 2 oras. So, pag ito mismo yung nilagay mo sa lesson plan mo, lalo hindi ka matatapos in 1 hour. Diba? Ay, buti na lang, meron tayo nito. Pwede bang pagtanggal yung gibberish something sa motivation nyo or any, kahit saang part ng lesson? Ayaw ko ng may gibberish na activity. Feeling ko lalong nabubulol yung mga bata sa ganon. Bakit kailangan pa basahin in that way kung pwede naman yung exact word na lang? Okay? At tanongin yung bigay mo yung definition, parang identification yung dating, gano'n na lang. Ayaw ko ng may gibberish. Huwag nyo nang ipilit, lagi ko siyang itatanggalin sa lesson plan. So mag-iisip ka pa rin ng panibago. Sa lesson plan, isama yun na yung picture dito ng ng nasa slides. Slides. Record ba na Canva? Hindi naman. Kung PowerPoint na ang di PowerPoint. These are just tools, teachers. Hindi naman ito ay sukatan ng kagalingan sa paggamit ng technology ay kung Canva yung gamit mo. Hindi naman. Minsan,
I-download niyo po, teachers, ang gagamitin niyo ha, i-download niyo. Kasi yung iba, nasa drive. Tapos, natuturo na, naglo-loading pa. Pati yung video na ipe-play, naglo-loading. O di, nag-iingay yung mga bata. Kasi nga, loading yung ano mo, yung materials mo. Ang mga bata ay napaka-iksi na attention span. So, make sure na pag nakuha nyo na yung attention nila, tuloy-tuloy mo na. Kasi pag na-distract na naman sila, ay mahirapan ka naman silang pabalikin doon. Yun. Sila, ano yata, sa Coronado or tsaka isa pa. Ito yung part na gusto mo silang gawin sa mga bata. Hindi nagawa kasi may program. Tinatawag yung mga estudyante sa auditorium. Ayun. Nabawasan sila ng 30 minutes. So sabi ko, ngayon pa lang mag-decide na kayo what part of the lessons ang tatanggalin nyo. Worth 30 minutes. Ma'am, possible yun. Kahit sa demo, ma'am, hindi lang, micro-teaching, okay lang, ma'am, kasi sabi mo hindi affected yung grade namin. Paano pag sa final demo? Teachers kasama po yun kasi ang tinitingnan din doon is how flexible are you? Ano ang gagawin mo kapag given yung ganitong circumstances? Diba? Ang titingnan namin doon is yung adaptability mo, flexibility, anong ginawa mo? Actually, teachers, ang lesson plan ay just a plan. Hindi ko naman sinabi na ang ganda-ganda ng lesson plan kasi hindi naman susundin. It always depends on the current situation. Yun nga, sabi ko kanina, napagalitan yung mga bata ng advisor. First period, ikaw ang second period. Ikaw, taas-taas ng energy mo, sila hindi. So, do something first para ma-overcome nila yung nangyari kanina at maging ready sila sa subject mo. Ngayon, kung hindi, anong adjustment ang gagawin mo? So, ma'am, okay lang po na hindi masunod yung lesson plan. Pwede naman, may leeway naman doon. Titingnan ko nga kung paano mo i-handle yung class. Nakukuha, teachers? Yes po. Yes. Yung mga sinasabi ko, teacher, ano to ha? Mixed na to lahat ng mga prof ed courses niyo plus area of specialization. Kasi nga sabi ko, application to teacher, internship. Para kayo nag-OJT dito. Ayan. Diba, ang dami? Ilang pages? 21 pages. Natapos po ba nila, ma'am, kahit binawasan ng 30 minutes? Hindi. So, yung hindi natapos, nilagay namin sa online. Sa physics, yung hindi natapos, at wala na talaga silang time, wala na mabigay rin kahit online na time. Ni-record nila yung sarili nila na nag-lecture ng computation, tapos sinend na lang namin or in-upload na lang sa Google Classroom para anytime ma-access ng students kung gusto nilang aralin yung part na yun. Yun yung ibig sabihin natin ng flexi teachers. Basta ang end goal natin, matuto yung students. Kung ano yung naka-assign sa inyo, yun dapat. Sabi ko nga yan. Rubric, teacher, nandun din to sa video na ginawa ko. You should know how to create a rubric. Kung hindi pa kaya, edi mag-download na lang ka. Marami naman sa internet. Pero you have to edit that na mag-fit doon sa activities niyo. Okay? Raise your flag. O, diba? Iba-iba talaga to. Ma'am, paano po namin makikita yun? Sabi na si Coronado yun eh. Tsaka si yung nagsabi nun eh. Ma'am, di po namin natapos. Paano po yun? Wala po tayong magagawa. So, ang pinaka-ano talaga nito, teachers, how you perform despite all the challenges, that's it. So, please lang, pag-demo nyo, huwag nyo sabihin na wala pa po akong tulog. Mas delikado yung wala kayong tulog. Bakit? Kasi nga, hindi nyo alam kung ano yung meron sa araw na yun, your demo. So, kung kulang ka sa tulog, hindi ka agad makakaisip ng mga pwedeng pang-adjust. Diba? Hindi ka agad makaka-decide. Yun. So, wag yung walang tulog, teachers. Matagal. Ngayon pa lang, binigay ko na yung topic, diba? So, dapat ready ka na by that time na magde-demo ka. Hindi yung kung kailan a day before, hindi ka lang gagawa. Mas importante, teacher, na sapat ang tulog, okay na okay ka, kondisyon yung katawan mo yun. Yun ang magandang preparations kapag magde-demo. Andiyan na lahat, no? Okay na yan. Lang. Ito yung teacher, dito kayo pupunta sa sample na demo videos. Diba nakita nyo kanina, week 2 pa lang may micro-teaching na. Ma'am, saan po kami mag-o-observe? Wala nga tayong enough na time for observation kasi nga madami po kayo.
kung nakita nyo nga, wala rin pair teaching, di ba? Sana man ng 30 minutes muna kayo ng kaklase mo, ng co-teacher mo, bago magbuong isang oras ako lang mag-isa. Eh, hindi po talaga kakayanin. Kaya, ang gagawin nyo sa time, flexi, wala pa rin yung EPN nyo para sa patnuro, o simulan mamayang gabi. Hanggang bukas o hanggang Saturday, Sunday, kayo po ang bahala. Basta manage your time and effort. Yung tawag nito, yung energy nyo. Kasi baka mamaya, sobrang sipag mo panoorin lahat ng video na to, tapos drain ka na pala after. Dito yung mga samples, teacher. Halimbawa, online grade 8, physics, online grade 9 bio, online grade 10 or science. Meron dito na grade 8, biodiversity, and impact of human activities, face-to-face. Yung week 4, the periodic table, face-to-face din ito, pero sa chemistry. Tapos yung, hindi ko maintindihan tong group na to. Tapos part 1, part 2, part 3, tatlo. Pero lahat to ay isang isang demo lang yan, final demo nila. Ang final demo nila dito ay by pair, di ba? Sila ay hindi na talaga kinaya na individual. So, para sa akin, better yung sa inyo na individual ang final demo. Kasi nga, preparation yun for practice teaching. Dito kasi, 30 minutes lang siya or basta ganun. Hindi yung buong lesson ay kanya. Ano ba? May chem yata dito eh. Biochem naman pala ito na group, term 2. Sobrang dami nila dito. Basta term 2, ang FS teachers ko yung maabot ng 40 plus. Kaya hindi talaga possible na mag-individual demo teaching. So, para sa akin, you're blessed na ma-experience nyo ang individual teaching. So, paghandaan niyo po, teachers. Yan. Kailan ka panoorin, bahala po kayo. Actually, gusto ko na nga siyang i-delete after niyo panoorin kasi ang lalaki ng file, 5.19 gigabytes. Nakailang beses na akong mag-asikaso ng storage ko kanina pati kahapon. Yan. So, punta lang kayo dyan para manood ng videos. Dalawa naman yon, online and face-to-face. Doon sa FS modules na sasagutan nyo, merong nakalagay doon na nag-observe kayo ng class from your supervisor, ganyan. Ilagay nyo lang doon sa sagot nyo na ang inobserbahan yung class ay from this group of FS teachers or practice teachers, gano'n. Hindi naman kailangan na kami talaga mismo yung obserbahan nyo. Mas maganda nga na FS teachers din yung na-obserbahan nyo. Kasi yung sa amin teachers, we are not required to create lesson plan. We check lesson plan, of course. Pero ang aming way of teaching din ay pang college. But to guide you in every step of the way, yun ang aming trabaho kasi we are your mentors. Okay, so our main role is to supervise your internship program. So sabi nga ni Professor Bronyo, the co-or of the FS or Field Studies, gusto namin na matulungan kayo on that part. So let me know kung ano yung mga needs nyo. Ayun. Tapos meet tayo halfway. Sample videos, media plan, form schedule. Ito, facilitating learning. Sa facilitating learning, tagal ng natin, no? ng orientation. For a while, teacher. Okay. For facilitating learning, ang ibig sabihin ko lang dito, ito yung how you handle the basic ed students. Baka kasi iniisip nyo, ma'am, dapat ang focus lang namin yung course requirements kasi Field Studies 1 and 2. Nasabi ko na ito ng deployment, dalawang subject ang equivalent ng hawak ko under kayo sa akin. Pero, your performance on how you handle basic ed students will affect your grade kasi kayo ang teacher nila. Alam niyo na mga bata, once you're there in the ITL, kami ay magsusupervise lang sa inyo. Kayo yung mag-handle sa kanila. So, halimbawa, sa grade 8, ang daming hindi nagpapasa ng requirements. So, late sila ngayon magpasa. Kayong 9. Late kayo magpasa sa akin ng class record. Di affected yung grade nyo. So, it should be a collaborative effort, teachers, to remind kung sino yung naka-assign sa inyong estudyante
na magpasa ng requirements para pag nag-deadline ako na eto ang deadline ng submission ng e-class record, dapat kompleto yan. O dapat nagawa niyo yun as a team. So, isa sa titingnan din dito is how you work with your co-teachers. Yan. Kasi sa practice teaching, may pagkakataon na kayo ay hindi lang PNU1 yung nandun. Ang experience ko last year, nandoon na ang UBM, may kasabayan na from other schools, public and private schools. So kumbaga, kayo yung bagong dating. I mean, either way, kayo nauna or nahuli, ang point is dapat marunong kayong makitungo sa iba-ibang teachers. So, ka-level nyo, co-teachers pero from other SUCs or LUCs, local university or colleges. Tapos city nyo na DepEd teacher. And then department head nila, principal, and the rest. So dapat pinapractice nyo rin yun dito pa lang sa ITL. Ako yung supervisor nyo, pero lahat ng faculty sa ITL ay supervisor. So pag nakasalubong nyo sila, i-greet them, diba? Smile. Then wala namang mawawala, teachers. Diba? So yun yung mga dapat tingnan dito. And sa papel, sa document, ito siya. Lahat na nasa labas na yan, these are general files yun. General file siya, although nakalagay grade 8. Kasi yan yung dinownload ko from previous. Ay, ang gagawin nyo is ilagay yung mga file, mag-copy kayo ng file na yan, papunta dun sa folder nyo. So, lahat ng grade 8, ito yung sa inyo, grade 9, tapos grade 10. Ang makikita nyo lang dito ay copy ng book last year, which is yan, Breaking Through Science. Pero, nagbago kami ng book ngayong taon. So, dinownload ko pa rin yan para lang meron kayong isa ng reference material, di ba? Yung pangalawa, yung actual na gagamitin nila. Isa pa yun sa problem ko. Supposedly, dapat nakabili na ang mga bata ng libro. Pero I asked the class representatives, mukhang wala pa sa kalahati ng class ang may copy ng bagong libro. So, questionable how we will go through about week 1 lessons. Pero yun, problema ko naman yun. So, sinasabi ko lang sa inyo na dalawa dapat ang magiging materials nyo na. So, eto, yung last year namin na libro, tapos yung gagamitin this year. Assign somebody from the group sa grade level nyo, napipicturean yung buong libro at isi-save as eto, PDF. Para may kopya tayo dito. Lahat. Kasi kung grade 8 ka, you can have access din naman sa grade 9 and grade 10 sa mga magiging materials nila dyan. Okay? So, yung mga forms na to, pwede namang next time ko na siyang i-discuss sa inyo. Ang importante lang siguro ito muna. Importante. Tapos 20 to 23 pa yan, ma'am. Oo, kasi hindi pa sila nagbibigay ng list. Hindi pa sila nagbibigay ng list. Basta yung grade 7 dito, yan yung magiging grade 8 na students nyo. Yan, so 29. Tapos yung grade 8 here are grade 9 students this year, 29 din. Yung grade 9, 30 yata sila, 35. So medyo may karamihan ang grade 10, 35. Ayun. At syempre, yung dulo ay graduate na. Diba? Yun. So, bakit kailangan yung listahan? Kasi po, yung video ko talaga. Dun sa assessment video, sinabi ko doon, kindly download the e-class record from www.deped.gov.ph. So, punta kayo doon, and then, paki-download po ang e-class record ng science. Pwede nyo lang gawin ngayon na. Kasi isa lang naman ang format noon. From grade 1 to grade 10, isa lang yon. Isang format lang ang science. So, 40% written works, 40% na performance task, and then 20% ang quarterly assessment. By the way, teachers, iba-iba kami ng role sa ITL. Another role, parang tayong role, hindi lang tayong tuturo. Ang isa ko pang role, hindi ako advisor, so wala kayong advisory class. Hindi ko alam kung good news yun on your part, kasi wala kayong experience ng advisor. Siguro pag pag practice teaching na lang. Ang additional role nyo ay assessment and evaluation chair. Yun yung sa akin. So, ibig sabihin, at the end of the first quarter, tayo ay mag-check ng grades mula kinder hanggang grade 10. Saka na natin yung pag-usapan. Nagulat siya, Ayun. Yung iba naman,
Halimbawa, yung mga math major, hindi yun ang gagawin nila. Sila naman ay laging advanced pagdating sa mga program. Kasi si Professor Anapi, na kanilang supervisor, ay laging part ng technical team. Yun. So sila naman yung laging nauuna sa mga balita tungkol sa mga events. Yun. So, kanya-kanya kami ng role teachers, no? So, kaya nga sabi ko dun sa GC natin, kapag may sinishare ako, sa atin lang. Oo, hayaan na natin yung supervisor nila ang mag-supervise sa kanila. So, hindi ko lang want to discuss, maliban lang dito sa summary of activities. Lahat po kayo ay gagawa nito. Nandun din to sa video, pero uunahan ko na nga yung video. Unahan ko na yung video. Diba sabi ko kanina, general files ito, ang gagawin nyo ay mag-copy sa grade 8, 9, and 10 folder. Ang idea, teacher, ng assessment, hindi siya lagi nasa dulo. Kung yun yung idea nyo ngayon, ng assessment, na sa dulo na lang yung assessment, no. When you decide on the objectives of your lesson based on the CG, content, performance standards, competencies, dapat yung assessment nandun na, di ba? Kasi ito yung objective mo. So, anong activity ang pwede to attain the objective? What are these activities in the form of assessment for you to attain the objective? Diba? Interrelated yung tatlong yon. So, hindi ka rin pwede mag-isip ng, yung magandang activity to. Magugustuhan to ng mga bata. O nga, nag-enjoy sila. Paano talaga yung activity mo? Very active yung student. Ang tanong, meron bang part dun sa objective ang nasagot ng activity mo? Na-assess ba yung mga students dun sa standards na nasa CG? Based dun sa pinagawa mo sa mga bata? Hindi. Gusto mo lang ipakita na active sila. O di walang points yun. Nakuha niyo po, teachers? Assessment must be part of your planning. Diba? Sa lahat, dun sa lesson plan, di ba may before, during, after? May ganon. May formative assessment, may summative assessment. So, dito tayo sa summative assessment. Sa summative assessment, alam nyo na, kasi naman, para naman ako nag-aano dito. Parang hindi na kailangan panoorin yung video kasi nasabi ko na lahat. Sa summative assessment, kailangan 5 written work at 5 performance tasks. Sabi ko nga, iba ang setup last year. Last year, ang required lang for the students ay tag-4 lang. Ngayon, tag-5. So, edit nyo, insert kayo dyan ng isa pang row. 1, 2, 3, 4, 5. Sa week 1, ako na bahala, ako maglalagay doon. Sa week 2 kayo magsimula. So from week 2 hanggang week 5, ano ang written work na ipapagawa nyo? Anong performance ang ipapagawa nyo? Paano po namin malalaman, ma'am? E di balikan mo yung topic kanina. Diba? Sino ang teacher doon? Si teacher doon po ay si Teacher Tribo. O itanungin ni Teacher Parfan. Ano ang pwede natin dito yung gawin? Ay, hindi, grade 9 pala ako. Doon ako sa co-teacher ko sa grade 9. Sila kakausapin ko. Kung kunwari si Zapi ko ay nasa grade 10. Okay lang ba sa inyo na ito yung gawin namin? Uy, nag-problem set na kami dyan. Huwag ka mag-problem set dyan. Iba na lang pagawa mo. Kasi hindi pwedeng, halimbawa to, first quarter. Tapos dalawa yung infographic. Hindi pwedeng ganon. Diba? So, usap-usap po kayo, no? Yes, Teacher Santo Tomas. Prof, iba po yata yung nakashare po. Ay, sorry. Lagi na. Thank you po. Sabi ko sabihin nyo kagad sa dulo na ako. Ayan. Ito yung summary of activities. Ayan. Iba-iba teacher dapat. Ito, iba-iba. So, isa, yan o, problem set. Ba't yan mo pinayagan yung dalawang problem set? Paano? Ang in-approve ko sa lesson plan ay hindi problem set. Tapos, sa nagle-lesson na, biglang ang sinabi ni teacher problem set. O, lang nga naman sabihin ko, dito ka nga, alangan pagalitan ko yung teacher, nandun yung basic ed students, di ba? Isa rin yung teacher, huwag niyo akong on the spot. Oo, kasi baka mamaya kayo yung mapahiya dun sa harap. Di ba? Ayoko din naman yung gawin. Ayun. So, ayan, nagdalawa yung problem set dito. Sabi ng mga bata, ma'am, ayaw na po namin mag-physics. Kailan po yung chemistry na part? Kailan po yung sa earth science? Ayan. Sabi ko sa inyo minsan talaga, pinakamalaking factor ang teacher kung magugustuhan nila ang science or hindi.
wait lang po ulit. Okay, so, yung teachers, no, ito ay grade 8 lang, sample lang din yan, hindi nyo rin pwedeng kopyahin yan kasi nga, iba yung approach nila doon. Anyway, itong Newton's Olympics na to ay nagka-problem kami dito kasi sa report, mamaya pakita ko sa inyo, ito yung pinaka-problem ng students. Bakit? Maganda, di ba? Physics major na dyan naman kayo, di ba? Kompleto yung 30 ngayon nasa participants. Magandang idea ng Newton's Olympics. Okay? Ang problem is, kung kailan binigay. O, kung yan ay face-to-face, I think that's really good. Siguro lahat ng estudyante matutuwa. I-video nyo pa yan, puro ingay, sigawan ng mga estudyante yung maririnig. Pero this was given online and individual. And so, hirap na hirap yung student na gawin. Una, ayaw niya talaga ng physics. Pangalawa, gagawin niya mag-isa. Tapos, online. So, parang i-video niya yata yung sarili niya dyan eh. Tapos yun yung ipapasa niya kay teacher. So, ang ending nito, dun sa aming nomination for deliberation, most of the students, ang kulang, ito Newton's Olympics. So, kung gagawin niyo to, di dapat, dun siya sa face-to-face. Enough pa yung time. Ngayon, kung hindi, kahit gaano kaganda yung activity, hindi siya appropriate. Diba? Dun tayo sa appropriate, diba? Hindi siya appropriate for the student, eh, iisip ka ng iba. Okay, so, dapat talaga teachers, lagi tayo may baon. O, lagi tayo may baon. Kahit yung mga, ang tawag doon, ad-lib, yun. Diba sabi, pag teacher ka, actors and actresses, nandun ka na sa unahan. Tingnan to, mahilig yung mga estudyante, okay, nakalimutan mo yung sasabihin mo, yung next na part ng lesson mo, mag-ad-lib ka, basta marunong kang bumalik. O habang iniisip mo, kasalita, kasi iniisip mo, saan part na ba yung lesson ko, nakalimutan. Kung bawal pa naman mag-index card, sabi ni Prof naman. Okay, so dapat may mga pa-adlib ka din. So ano mga pwedeng ilagay sa adlib? Ang pwedeng ilagay doon ay trivia, yon, related sa lesson mo ha, yun. O kaya announcement, biglang sabi, those who haven't submitted the requirement yet, please do so, ganon. Yung pala nakalimutan mo lang yung susunod mong sasabihin. Diba? Pwede yan, teachers. Anyway, so ito nga yun, kayo po ang maglalagay dyan, no? Ano yung pinagawa nyo? Tapos, anong topic yun? Ayan. Ano ang tentative na score? Malakas ng ulan dito. Malakas ulan sa inyo. Okay pa ba internet connection natin? May mga na-disconnect na po, Prof. Okay. Pag na-disconnect, syempre, inform nyo sila ha. Hindi naman to competition. Sabi ko nga sa inyo, you will work as a group. Okay? Bibilisan ko na po. Dami pa kasi. Yes po. Yan. So, ayan. Ito ay a form of monitoring and evaluation. Magagamit nyo kasi to teachers para malaman kung, yung anak mo. Yan ang tawag no, anak mo. Yung anak mo, teacher, wait lang, wala ulit tayo sa... Halimbawa, kay Tamano, sabi niya, yung anak mo, parang kulang ng written work number 3 hanggang ngayon hindi pa nagpapasa. Tapos sinumbong ulit kay another teacher. Zapico o kaya kay Olasiman, sabi, by group yung activity na yan. Ang sumbong sa akin, hindi daw nagpa-participate yung anak mo. Anong gagawin natin? Things like that, teachers. Kasi sa totoong buhay, sa field, nangyayari talaga yon. Ang tawag nila doon, chismisan. Pero hindi naman talaga sa chismisan. If you are talking about students' progress, di ba, on how to help them, hindi naman chismisan yun. Hindi naman chismisan yung mga bata. Okay, so sige. Pag-isipan niyo pong mabuti yan. Kung sino yung nakaasan sa topic na yon, siya muna yung mag-isip ng gusto niya ipa-written work or pa-performance task. Tapos, mag-meet kayo as one grade level na teacher, tapos sabihin mo, ay parang mas appropriate to. Sabi ko kanina, di ba, maging open-minded. Kung maganda yung suggestion, accept. Kung ayaw mo naman, di sabihin mo kung bakit. And then, pag hindi in-accept yung suggestion mo, okay lang yun. Nag-suggest ka naman. Di ba? Hindi lahat tayo yung masusunod. Hindi sa lahat ng oras tayo nasusunod. Ganun na lang. Okay? Pagka ganun naman, kasi we tend to conform yan. We tend to conform with the group kasi nga one group kayo.
kung hindi nasunod yung gusto mo, sa practice teaching, doon mo siya gagawin. Kasi ikaw lang mag-isa doon. Ikaw ang susuko, teacher. Ikaw yung mauubusan ng pa-activity. Kasi hindi pwedeng ang motivation mo ng Monday, Tuesday, ay same ng Thursday at Friday. So, di ba? Lahat nung napanood mo pala dito sa FS, na apat na iba't ibang motivation activity na gawa mo na isang linggo lang doon sa practice teaching, di ba? So, kinulang ka na ngayon ng activities, things like that. So, basta hindi tinanggap ang iyong suggestion, tanggapin mo din on your part. Sige, doon ko na lang itong gagawin pag ako na yung magturo ng topic na yun. Ito yung sa nomination na sinasabi ko, teacher. Bali, ang nangyari here, saglit ha. Deliberation. At the end of the quarter, we do have this one. Ayan. Ang prepared by, nakalagay dito ay grade 8 FS teachers. Ganun yung ilalagay ko dyan. Ano ba ito? Ito ay report. Report nyo kay advisor. Ang advisor, pakisulat ko, teacher. Ang advisor ng grade 8 ay si Dr. Erfe. Advisor ng grade 9 is si Professor Makaskas. And the advisor ng grade 10 is si Professor Buhain. Yan. Papasa natin to sa kanila. Kasi kahit ilang beses na tayo nag-remind, weekly na lang tayo nag-remind sa students, hindi pa rin nagpapasa. So, ito ay bigay sa advisor for document purposes na, ayan po, ilang beses na kami nagsabi, ayaw pa rin. O anong remarks natin? For the last time po, pwede pa silang magpasa ng ganitong date. Pag hindi pa rin po, hindi na po talaga, easy 70 na po namin sila. Ganon. Kita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 students ang na-report sa advisor. Lahat, ano ang problem? Physics Olympics. Tinanong ko kasi itong mga batang to, yun nga ang common sa reason nila. Nahihirapan sila to do it on their own. Kasi nga, hindi naman sila yung inclined into science. Pag tinanong mo dyan yung isa, wala sabihin. Pag tinanong mo dyan yung isa, sabi niya, ma'am, yung naman po kasi yung kukunin ko sa sa senior high. Kaya sabi ko, kahit na, kailangan mo muna ipasa yung science bago ka matapos ng junior high. O paano ka magkukuha ng yugos kung bagsak-bagsak ka naman sa junior high. So, things like that. Okay? Rarely participate in discussion, late submission of activities. Lahat yan, teachers, ino-note nyo. Lalo na yung kung anak nyo yun, di ba? Bakit nyo siya ino-note? Kasi ilalagay yun dun sa monitoring and evaluation. So, dalawa, no? Etong isa, pangkalahatan, ipapasa kay advisor. Isa naman, monitoring and evaluation. For our vision. Ito, teacher, yung sa monitoring and evaluation. So, na-mention ko na to kanina, no? Hopefully, nakapag-decide na kayo how will you divide the 35 students sa grade 10. Sa Pico, bakit tatlo-tatlo yung account mo dito? Wala na, nakita ko kasi sa participants. Anyway, ayan, halimbawa, ako ay FS student, di ba? Ilan ang hawak ko? Tatlo. Ito yung naka-assign sa akin. O sino man dyan yung iba pa na teacher. Ilan ang naka-assign halimbawa kay De Jesus. Ilan kay Tison. Ilan kay Olesco. Lagay nyo dito. Apelido nyo. Hopefully, di siya lagi ganun ha. Alphabetically arrange para mabilis mag-organize mga files. So, lagay dito. Apelido ng teacher. Tapos, kung sino yung students na naka-assign sa inyo. Yun. Eh, ma'am, hindi pantay-pantay. Tatlo lang sa kanya, yung sa akin, 4. O, ibig sabihin, less ka na ng isang activity sa auxiliary. Bawasan natin yung auxiliary mo. Pag nagbilangan na auxiliary, sinabi ko, 3 ang maximum, 2 lang sa'yo. Ganon. O kaya, may gagawin yung grade level. Tapos, pwede mong sabihin na, hindi na ako kasama dyan, ha, kasi 4 yung hawak ng students. Ganon. Pero kung gusto mo ng marami experience, ganito ka siya ilagay, teacher. More work means more experiences, which means more learning. Ayun, kung ganun yung perspective nyo, bilang FS teachers, mas maganda. O kasi kung konti na yung experience nyo, limited lang din ang learning na meron kayo for internship.
Okay. One good example, teacher, is merong problem with cheating. Ayun, sa isang grade level lang siya nangyari. So, sa grade level nyo, walang ganon. So, hindi nyo na-experience kung paano mag-handle ng may cheating incident. Diba? So, ang experiences nyo sa internship, although kayo ay sabay-sabay, nag-FS, same kayo ng grade level na hawak, it really depends dun sa personal encounter mo with the students, with co-teachers, yun, personal experience siya. So, yung 5 proctor na na-involve dun sa cheating, siyempre sila yung gagawa ng incident report, alam nila yung proseso na from subject teacher, i-report siya kay advisor, i-report kay prefect of visiting, pinatawag sila during the meeting online kung ano yung nangyari aside na meron silang incident report. Yung mga ganun, teachers. Ang maganda sa ganun, kung ma-experience mo sa practice teaching hanggang sa field, ikaw lang kasi mag-isa sa field, di ba? Sabi ni Dr. Kanamla, wala nang mag-guide sa inyo doon unless the school has program for mentee-mentor, di ba? Na relationship. Kung wala, you're on your own. So, may nangyaring cheating, tapos ikaw yung binaliktad ng student. Yung gagawin mo. Kasi yung estudyante ay lawyer. Actually, lawyer yung parent ng student. As ginagamitan ako ng term na yan, pang law. Ang sagot lang naman dun is, what we're using are the rules and regulations under the student parent handbook. Dapat ganun kayo ka-firm. Pag pinandidigan nyo yung mga bagay na ganun. Kung kayo naman yung tipo ng teacher na takot, ayaw mong gumawa ng incident report, hindi mo na i-report sa akin at all, diba? Which is not good. Kasi, ang problem naman doon, tinotolerate natin yung students to do so. Diba? So, ang internship din po, OJT, diba? Application or putting into practice your theories and principles sa Prof Ed, saka sa area of specialization, hindi lang yon. Nagtatest dito ang inyong prinsipyo. Ano ka ba sa teacher? Anong gusto mong maging teacher? Strict ka ba? Hindi? Yung easiest way? Or ganun ka pa rin? Teacher ka na, pero nakikiride ka pa lang din dun sa mga kagrupo mo. Wala kang sariling desisyon kung ano lang ang gusto nila. Mahirap yung teacher because when you're in the front, the students will test you. O, meron doon, natigilan siya. Nakatingin siya sa akin. Tinignan ko lang din si teacher kasi kung hindi niya kaya, malalaman ko naman sumagot siya. Ibig sabihin, yun yung decision niya at paninindigan niya. Sabi kasi nung estudyante, Sir, kasi ang instruction niyo po ay ito. Bakit po sa kanila may +1? Bakit kami wala? Wala naman po sa instruction niyo na kapag ka nagre-report niya, hindi na pwede magsulat. We saw the other group writing and then you did points. How about us? Ganun yung tanong ng estudyante. Nakatingin sa akin yung teacher. Hindi ko siya masalita. Kasi kung hindi siya masalita, ako yung bibigay ng rule. Ang naging rule niya, no, we'll stick with this one. Kung ano yung sinabi niya, hindi ko yun pwedeng i-negate kaagad. Kasi ang mangyayari nga doon siya, iniiwasan ko, tayo mismo, yung my students, na teacher nila, tapos ako na supervisor nila, doon tayong magkaroon ng argument sa harap ng basic ed. Ayoko ng ganun. Okay? Ulitin natin. This is a test of your character. Bilang ng prinsipyo, test of character, kaano kahaba ang pasensya mo. Diba? Hindi lang talaga ito yung magaling ka sa ACADS, hindi lang talaga yun. This is more of totality, yung mismong personality ng teacher. Yun. Meron din dito na, oo, lagi late sa klase, pero pag practice teaching na or itong internship sa FS, ay lagi siyang present. Hindi siya talaga nawawala kasi gusto niya umattend. Minsan meron pa magre-request, Ma'am, hindi po ko observer ngayon. Itapos ko na po yung module. Wala na po akong ginagawa. Nabuboard po kasi ako. Can I join po other group para mag-observe? Absent naman po si ganito. Alam ko po na 10 ang maximum na observer. Can I join them po? Pwede. Pwede yung teacher. Doon ko nakikita yung initiative, yung willingness mo na mas matuto. Diba? O kaya may bigla ang pinapagawa. Mag-chat naman ako sa inyo. I need 5 teachers right now. Please see me in the faculty room. Ayun, pwede. Ma'am, ako po. Ma'am, pwede po ako. Yun. Sa auxiliary yun, although hindi ko pa sinasabi ko anong gagawin, yung dahil kasi gusto mong gawin. Diba? Doon tayo. Hindi pilitan. Hindi pilitan. Anyway, paki-accomplish ko ito, malalaman ko kung nagawa nyo na kasi makikita ko doon sa per folder
na nakadistribute na dapat ang mga students natin. Okay? Monitoring and evaluation, which means, itong tatlong to, kung ako yung FS teacher, excuse me, mula week 1 ng quarter 1 hanggang week 2 ng quarter 2, sila yung mga anak ko. Ako mag-aasikaso sa kanila. Anong mga kulang nila sa science? Bakit walang lab gown yung anak mo? O di, tatanungin ka nga ni teacher. Uy, alam mo, lahat kaya nagdala ng lab gown, yung sa'yo lang yung wala. Nasabihin mo ba? Diba? Yung mga ganun lang. Hindi naman ko pinapaliwit lang ko teacher mo. Kung pag-remind ka lang na, sinabi yun ni Javier kahapon, teacher Javier kahapon, pinahabol yun sa assignment, hindi mo narinig. Sabi, daw, ganito, ganyan, dalhin to, 1/4 na illustration board. Yung anak mo lang yung wala. O, yun. So, malalaman din kasi doon teachers kung lagi ka bang present, lagi ka nagbabasa, updated ka ba? Ayun, updated ka ba sa mga nangyayari? Kasi kung hindi ka updated, kawawa rin yung mga estudyante na naka-assign sa'yo. Yan yung sa monitoring and evaluation. Ready? Facilitating. I think we're done na with passing. Okay, so sa reformance tayo. Na-mention ko yung auxiliary teachers, part talaga yon. So, hindi ko pa malaman kung ilan ang maximum for the auxiliary. Iba-iba kasi yan. Dati, last year, ang auxiliary ng mga students ay gumawa ng module in science. One student or two, isang module ang ginawa. Last year naman, ang kanilang auxiliary ay gumawa ng video documentation. So, this year, hintayin pa namin yung listahan ng auxiliary coming from the office. Pero ang isa na sure, dalawa pala yung sure. Yung isa, sa robotics, I'll be asking or list of students na mag-report every Wednesday para sa robotics. Tapos, sabi ni Professor Bronio, magkakaroon ulit. Last year may ganito eh. Magkakaroon ulit kayo ng pagkakataon na magbantay sa kinder to grade 3 yata, or hanggang grade 2. Ayan. So, makikita nyo ang classroom setup ng mga bata doon kasi mahirap para sa isang teacher yung mag-handle ng maraming students na makukulit, yung maliliit. O, basta, nabasa ko yun sa journal nung mga FS ko, sabi nila, tama po ang decision ko na magturo sa high school. Hindi daw niya kakayanin magturo dun sa makukulit na bata, mga ganun. Pero, yung iba naman sabi, sa Don't Keep Me Live, ma'am, tingnan niyo po. Pero kaya siya niya yung teacher. Din-drawing siya ng bata. So, tuwan-tuwa si teacher. Kasi ang experience naman niya sa klase niya, Science 9. Ang gulo kasi ng Science 9. Maintindihan yung sinasabi ko pag damit itong mga students na to. Grade 10 na ngayon, pero sinabihan namin sila na medyo ayusin yung behavior kasi nga ate at kuya na sila sa ITS. Sila na yung pinakamatatanda doon na basic students. Yan. Suko, lagi sinusunguan ng FS ang grade 9 namin last year. So, doon naman siya nag-enjoy sa pagbabantay ng grade 2, grade 1. Hindi ko alam kung hiship si teacher. Baka sabihin niya, sa grade school na lang po ako magtuturo. Si Bar, na-mention ko rin kanina. So, since meron naman kayong research, full-blown research ang ginagawa niyo, di ba? Yung si Bar is classroom-based na action research. So, ang gagawa niyo ng research is kung ano yung makita niyong problem sa klase dito sa hawak nyo. Tapos yun yung susolusyonan nyo by writing a research. So, as early as week 2 sana, week 1, week 2, magkaroon na kayo ng idea what's the problem with the class na pwedeng solusyonan by writing. Okay? Kung ano yung ipopropose ng intervention, yun yung isusulat nyo dun sa CBAR. O kung hindi man kaya, kahit hanggang week 3. Tapos, you have plans na, siguro rest muna for week 4, week 5, at least, meron na kayong naka-ready na plan for implementation. Week 6, you implement, gathering data and all, then writing the final siguro sa dulo. Ma'am, kailangan ba tapusin yung CBAR? Hindi naman. We just need the proposal. Pero kung kaya nyo tapusin, better. Okay? Mas maganda yung teacher. And kung kaya ng time, maintindihan nyo ko sa teacher yung sinasabi ko yung bigat nung trabaho na pag nag-report na tayo sa school kasi nga we will be dealing with the little ones. So,
Hindi to yung office work na papel lang nandyan, hindi magrereklamo. When you deal with human beings, di ba? 35 yung grade 10. Kung dalawa lang dyan mareklamo, ang sakit na nun sa ulo. How much more kung yung tatlong na-assign sa'yo ay lagi at lagi kulang ng requirements. So, di ba, may stress ka talaga nun. Anyway, so, yun yung gagawa nyo ng paraan para matulungan yung mga bata. Yan. So, si bar ay 4 and 5. 9 kayo in one grade level. So, I'm expecting to have C-bar, 2 C-bars in each grade level. So, for the C-bar, group yourselves into 4 and 5. Okay? 4 and 5. Kasi, yun yung maximum 5. Sino-sino magkakasama sa